Ang sabi po sa salita ng Diyos sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Narito at masdan, ang nagawa ko ay isang bagong bagay na hanggang sa ngayon ay di mo namamasdan. Ako ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ito po ay isang paalala ng ating Panginoon para sa atin pong lahat. Kumusta na po tayo? Marami pa ba sa ating buhay ang hindi natin nalilimutan o talagang ayaw nating limutin? Pero ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Ang ibig sabihin po nito, now na, limutin na po natin ngayon. Lalo na po ang mga bagay o pangyayari sa ating buhay na hindi po naging maganda, na nagiging sanhi o dahilan kaya tayo hindi makamove on, patuloy tayong nalulungkot, nanhihina, nanlulupaypay dahil hindi natin kinalilimutan ang mga nangyari sa ating buhay noon. Ang sabi nga po sa verse 19, narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon ay di mo namamasdan. Marami pong bagay na ginagawa ang Diyos sa ating pong buhay, sa bawat isa sa atin, pero dahil sa ayaw nating kalimutan o ayaw nating limutin ang mga nakaraan o karanasan natin sa ating buhay, hindi natin ito makita. Ikaw ba, nararanasan mo, nararamdaman mo, o nakikita mo, o natutuklasan mo na ba ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Ang nais po ng Panginoon ay makita natin ang kanyang mga ginagawa sa ating pong buhay. Dahil siya po ay hindi huminto sa paggawa ng mabubuting bagay sa ating pong buhay. Kung itinigil mo na o inihinto mo na ang dating ginagawa mo gaya ng pagbabasa ng Bible, pagpipray, pagtitiwala sa Panginoon, ayaw mo nang gawin ang mga bagay na dati mong ginagawa, na mga mabubuting ginagawa mo. Lalo na po ngayong halos mag-iisang taon na po ang pandemic. Pero ang salita po ng Diyos at ang kanyang pangako, sabi niya, ako ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Dahil sa Panginoon po ay walang imposible. Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 43 verse 13, ako ang Diyos sa mula't mula pa, ang nasa kamay ko ay hindi makukuha ng sino man at walang makahadlang sa aking ginagawa. Napakasarap pakinggan po ng talatang ito, di po ba? Tayo ba ay nasa kamay ng Diyos? Tiyakin lamang po natin na nasa kamay po tayo ng ating Panginoon. Dahil ang nasa kanyang kamay ay hindi makukuha ng sino man. Ito po ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin, wala pong pwedeng humadlang sa nais gawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil siya po ay makapangyarihang Diyos. Marami pong mga verses sa Bible na magpapatunay kung gaano kamakapangyarihan ng Diyos. At kayang gawin ng Panginoon ang lahat po ng bagay. Kaya niyang gumawa ng kaparaanan sa buhay po ng bawat tao. At sabi nga po, sabi po dito sa salita ng Diyos, ako ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Kung sa panahon pong ito, ang buhay po natin ay nandun sa kalalagayan o katatayuan na parang nasa disyerto ang ating buhay. Alalahanin po natin na ang Diyos ay kayang magbukas. Maging ito man ay disyerto, kaya niyang palabasin ang tubig. Alam po natin na ang disyerto ay wala pong tubig. Pero
Sa Panginoon po, wala pong imposible. Wala pong bagay na hindi po magagawa ang Diyos sa buhay po natin. Ang Panginoon po at ang salita niya ay tapat at makapangyarihan. Kung dati ay naranasan na po natin ang mga bagay na nakapagbukas na po ang Panginoon sa buhay po natin, ng mga bagay na hindi natin inaasahan, alam ko po na napaparangalan po ang Diyos sa buhay po natin. At kung hindi po natin ito nararanasan pa sa ating pong buhay, umasa po tayo at magtiwala sa salita ng Diyos na siya po ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Pero ang paunang salita po ng ating Panginoon dito po sa verse 18, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot, limutin na ngayon. Kaya po hindi makapagbukas ang Panginoon sa buhay po natin dahil ang laman po ng ating pong puso at isipan ay mga bagay na hindi natin malimutan. Mga pangyayari noon na hindi natin nililimot. Pero ang nais po ng Panginoon ay limutin na ngayon. Now na po, limutin na. Kapag po narinig natin ang salita ng Diyos, sundin po natin ito. Sa lahat po ng bagay na meron tayo, sa lahat po ng mga pangyayari po sa ating buhay, ang pagmamahal po sa ating ng Diyos ay hindi po nagbabago. Nananatili rin po ang kanyang kapangyarihan sa ating pong buhay. Siya pa rin po ang kumikilos sa ating pong buhay. At anuman pong bagay na mahirap para sa ating gawin, ang Diyos po ang gagawa para po sa atin. Ang hindi kaya pong gawin ng tao, siya po ang gagawa. Tayo po ay patuloy na magtiwala, manampalataya, manalig sa ating Panginoon, sa makakaya po niyang gawin sa ating pong buhay. Napakarami pong pangako ang Diyos sa Bible. Meron ka po bang pangakong pinapanghawakan mula sa ating Panginoon? Ako po personally, sa buhay ko, may mga pangako po ang Diyos na tinupad niya na po sa akin. At meron pa rin siyang mga pangako na hindi pa natutupad. Pero patuloy pa din po akong umaasa at nagtitiwala. Natutuparin niya ang mga ito. Alam ko po na inihahanda niya ang buhay ko sa inaasam-asam kong katuparan ng mga pangako niya. Kung paanong ang Diyos po ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako, maging ang kanya pong pagmamahal at kapangyarihan sa ating buhay ay hindi rin po nagbabago. Kung tayo po ay naghihintay para matupad ang pangako ng Diyos sa ating buhay, siya rin po na Diyos na nangako sa atin ay nagbabantay hanggang sa maisagawa niya ang kanyang pangako sa ating pong buhay. Dahil sinabi po sa Jeremiah chapter 1 verse 12, ako ay magbabantay pagkat ibig kong matiyak na magaganap nga ang aking sinalita. Maging ang Diyos po na nangako sa atin, siya po ay nagbabantay, binabantayan po niya ang kanya pong mga salita at pangako. At ito po ay magaganap sa kanyang panahong itinakda. May mga pangako po ang Panginoon na kapag pinanghawakan po natin, instant po ang kasagutan. At may mga pangako naman po ang ating Panginoon na kailangan meron po tayong i-give up o meron po tayong isuko sa Kanya. Meron naman pong wait lang, hintay lang, dahil merong isinasaayos sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, sa ating pong mga ugali. May tamang panahon po ang Panginoon sa lahat ng bagay. Alam po, nalalaman po ng ating Panginoon ang lahat po ng ating pangangailangan, ang lahat po ng ating mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay po natin. Alam po niya ang laman po ng ating puso, ng ating isipan, lahat po ng ating ginagawa. Wala pong maiilihim o maitatago sa Kanya. Lahat po ay lantad sa Kanya. Wala po tayong kayang itago sa Kanya.
Kung nagtatagal man po ang pagsasakatuparan ng kanyang mga pangako sa ating pong buhay, huwag po tayong mainip, huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong sumuko, patuloy lamang po tayong magsaliksik ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi nga po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, hindi siya marunong sumira sa kanyang mga pangako. Alam niyo po, hindi niya kayang biguin, talikuran ang mga totoong nagtitiwala sa kanya. Sumunod po tayo at maging tapat. Magpakumbaba po tayo sa kanya, na tanging sa kanya lamang tayo umasa at magtiwala. Sabi nga po kanina, ilibing na sa limot, limutin na ngayon. Ang lahat po ng ating mga karanasan sa buhay o mga nangyari po sa buhay po natin, kasalanan, pagkakamali, count it all as lesson na lang po. Aral na lang po ito sa atin. Kalimutan na po natin ito, move forward po tayo, move on po tayo. Ang panahon po ng pandemic na ito po ay lilipas din. Ito po ay magiging bahagi ng ating testimony na ang buhay po natin sa kabila ng pangyayaring ito, tayo po ay ginabayan, sinamahan, iningatan, hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po sa verse 19, maraming bagong bagay ang bubuksan ng Panginoon sa ating buhay. At kailangan po makita natin ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya po ihanda natin ang ating mga sarili sa panibagong gagawing pagkilos ng Diyos sa ating pong buhay. Ang Diyos po ay hindi po siya nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Si Jesus noon, ngayon at magpakailanman. Ang pag-ibig at isipan niya para sa atin ay hindi po nagbabago. At manampalataya po tayo na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Maraming salamat po. God bless everyone.